Narito ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. Pangulong Bongbong Marcos kinumpirma ang isang napaulat na nasawi sa Camarines Norte dahil sa hagupit ng bagyong Pepito. Ilang LGU sa Catanduanes umaapela ng dagdag na ayuda kay PBBM. Presyo ng higit 100 Noche Buena items tataas ayon sa DTI. Sa MBC TV correspondents, mag-asawa nasagasaan ng multicab sa Davao City. Isa patay. Driver hinihinalang lango sa alak. Sa MBC TV Sports, si Bol MLBB nakuha ang silver medal sa IESF World Championship 2024. Sa Showbiz Spotted, Chelsea Manalo, kauna-unahang Miss Universe Asia, pambato ng Denmark, kinoronahan bilang bagong Miss Universe. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Isa na ang napaulat na nasawi matapos ang hagupit ng dating Super Typhoon Pepito sa Camarines Norte. Yan ang malungkot na ibinalita ni Pangulong Bongbong Marcos sa National Prayer Breakfast sa Malacanang kaninang umaga. Ang buong detalye tinutukan ni Ms. Leth Narciso. Nalungkot si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi na iwasang magkaroon ng casualty sa pagtama ng super bagyong Pepito. Sa kanyang pahayag matapos ang National Prayer Breakfast sa Malacanang, sinabi ng Pangulo na kahit isa lang ang namatay ay nakalulungkot pa rin ito. Nagpasalamat naman ang Pangulo sa mga lokal na pamahalaan na walang pagod na nagtrabaho lalo't pang ilang bagyo na anya itong dumaan sa kanila. Gayon din ang pakikiisa ng mga tao na nakinig sa mga babala at sumunod sa preemptive measures. Pang-anim na nila ito. I'm sure that they are exhausted. I am sure that they have they continue to do and work as hard as they can. Kaya ako po nagpapasalamat sa kanila. At sa taong bayan din. At sila ay tumutulong at hanggat kaya at sinusundan naman ang ating mga bulletin tungkol sa kung ano kailangan gawin. Sa ngayon, binanggit ni Pangulong Marcos na tuloy-tuloy ang relief operations lalo na sa mga residenteng nasira ang mga bahay. Tiniyak ng Pangulo na agarang sisimulan ang pagbangon ng mga komunidad na sinalanta ng kalamidad. Kaugnay nito'y nanawagan si PBBM sa mga Pilipino na huwag kalimutan ang mga naapektuhan ng kalamidad ngayong Kapaskuhan. Sana naman, pagdating ng Pasko, tayong mga Pilipino, alalahanin naman natin ang mga ating mga kababayan na kahit na sinasalanta, kahit paano sana yung ating sanang gawing papamasko, pamahagihan natin sa kanila. Kawawa naman at sila'y naghihirap. Para sa MBC TV Network News, ito si Leth Narciso. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagsuspende ng pasok ang maraming lungsod sa National Capital Region o Metro Manila at mga lalawigan dahil sa bagyong Pepito. Kabilang dyan ang halos buong Metro Manila. Sa Region 1 naman o Ilocos Region, suspendido ang klase sa lahat ng antas, public and private sa mga sumusunod na lugar, pati ang pasok sa opisina sa gobyerno. Samantala, kabilang din dyan ang Dagupan City, Ilocos Sur Province, Pangasinan Province at La Union. Gayon din sa ilang eskwela sa Apari, Sanchez Mira at Tuguegarao, ilang bahagi ng Isabela, Quirino at Cordillera Region. Sa Bulacan, suspendido ang klase sa lahat ng antas sa pampubliko at pribado sa mga sumusunod na lugar. Gayon din po pati na rin sa ilang lugar sa Pampanga, Zambales, Calabarzon, gayon din sa Camarines Norte at Catanduanes sa Bicol Region.
Para sa update ng takbo o kilos ng dating bagyong Super Typhoon Pepito, narito si Arnold Herrera. Arnold, nasaan na? Lumakas ba o humina pa itong si bagyong Pepito? Yuel, humina pa lalo si Bagyong Pepito bilang isang severe tropical storm habang binabaybay ang West Philippine Sea. Huling namataan ang mata ng bagyo sa layong 270 kilometers kanluran ng Batac, Ilocos Norte. Taglay nito ang lakas ng hangin na 110 kilometers per hour, bugsong aabot sa 135 kph at kumikilos pahilagang kanluran. Sa forecast track ng Pag-asa, inaasang lalabas na si Pepito mula sa ating area of responsibility anytime ngayong tanghali o mamayang hapon. Pero kahit nasa West Philippine Sea na ang mata ng bagyo, mahahagi pa rin ng outer rain bands ito ang northern at ilang bahagi ng Central Luzon. Bunsod nito, makakaranas pa rin ng katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan ng Ilocos Region, Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, gayon din ang Cagayan, Isabela at Aurora. Ibinaba na rin ng Pag-asa ang storm surge warnings saan mang baybayin ng ating bansa. Sa ngayon, nakataas na lamang ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa halos buong Ilocos Region at sa western portion ng Abra sa Cordillera. Dito sa Metro Manila at southern section ng Luzon, asahan ng maulap na panahon na may kalat-kalat na pag-ulan dahil sa trough o extension ni Pepito. Habang localized thunderstorms naman ang makakaapekto sa nalalabing bahagi ng Visayas at Mindanao. Samantala, bakit nga ba tila nagkaroon tayo ng parada ng mga bagyo nitong mga nakalipas na linggo? Sa satellite animation na ito, makikita natin sina Bagyong Marce, Nika, Ophel at Pepito na nakapalibot sa ating bansa. Ayon sa US NASA, ngayon lang nangyari na mula pa noong 1951 na may 4 na bagyong sabay-sabay na nag-e-exist sa Pacific Basin sa buwan ng Nobyembre. Paliwanag ng Pag-asa, malaking factor dito ang high pressure area sa hilaga ng bansa kung kaya hindi makaakyat ang mga bagyo at napipilitan nilang bagtasin ang Pilipinas. Yan muna ang latest sa lagay ng ating panahon ngayong Lunes, Yuel. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Arnold. Samantala, preemptive evacuation. Yan ang nakikitang susi ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC kung bakit nakontrol kahit papaano ang epekto ng hagupit ng bagyong Pepito sa Kabikulan at mga karatig na rehiyon. Ito'y kahit pa may mga residenteng pilit na nagmatigas laban sa direktiba ng mga lokal na pamahalaan. Narito ang ulat ni Edniel Parosa. Tinawag na susi ng National Disaster Risk Reduction and Management Council ang preemptive evacuation matapos manalasan ng bagyong Pepito. Ayon kay NDRRMC Administrator Undersecretary Ariel Nepomuceno, naprotektahan ng maagang paglikas ang mga nakatira sa komunidad. Umabot sa 1.24 million na nakatao ang nailikas sa mga rehiyon ng Ilocos, Cagayan Valley, Gitnang Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol at Eastern Visayas. Sa panayam ng DZRH News kay Police Brigadier General Andre Dizon, hepe sa Region 5 kung saan unang nanalasa ang Pepito, aminado siyang marami pa rin ang nagpumilit na maiwan sa kanilang bahay. Lahat naman po napilitan natin kahit nga yung isang case dito sa Albay na may isang mentally ill ay napilit natin na ilipat sa evacuation center po, sir. Opo, sir, napilit po natin yun, sir. Yung lahat ng ayaw, pinilit po natin, sir Ed. Sabi naman ni Governor Joseph Cua ng Catanduanes kung saan unang naglandfall ang bagyo, 7 sa 11 nilang bayan ang nakaranas ng pagkawasak habang ilan sa mga ito ay inabot ng hanggang leeg na baha. Halos lahat naman na naramdaman yung lakas ng bagyong Pepito, pero yung northern part which composed of Sigmoto, Bara, Sigmoto, Biga, Bayo, Bagamanok, and Pandan, Caramoran. So almost out of 11 towns, nangangamba tayo sa 6 o 7 munisipyo ang hardly hit itong bagyong Pepito. Matatandaang mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nabahala sa maaring epekto ng storm surge dala ng bagyong Pepito, dahilan para ipag-utos ng DILG ang forced evacuation sa coastal areas ng eastern seaboards noong araw ng Biyernes. Ito si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Sa kaugnay na balita, agad na pinatitiyak sa Senado ang higit 20 bilyong pisong pondo na inilaan para sa National Disaster Risk Reduction and Management. Paniwala ni Senator Grace Poe, makatutulong ito hindi lang upang mapabilis ang paghahatid ng relief operations sa mga nasalanta ng bagyo, kundi para tulungan din silang makapagsimulang muli. Ang buong detalye ihahatid ni Raymond Datpaas. Ngayon pa lamang ay dapat matiyak na ang budget para sa disaster response para sa 2025. Ito ang binigyang katiyakan ni Senador Grace Poe bilang chairperson ng Senate Committee on Finance sa gitna ng plenary deliberation sa 6.352 trillion pesos na 2025 national budget. Ayon kay Poe, 21 billion pesos ang inilaan para sa National Disaster Risk Reduction and Management Fund. Ito ay mas mataas ng 500 milyong piso sa budget na nakalaan ngayong taon. Layunin nito ng mas mabilis na pagtulong sa mga komunidad na masalanta ng bagyo at iba pang kalamidad. Paniwala ng senador, kapag may sapat na resources ang mga komunidad, ay agad makakilos ang mga ito para makapagsalba ng mas maraming buhay at ari-arian. Hindi rin lang para sa immediate relief ang calamity fund, kundi magagamit din ito para sa repair at rehabilitation ng mga apektadong lugar. Kasama sa plano ay ang mas maagang evacuation para maiwasan ang matinding pinsala. Paliwanag ni Poe, ang ilalaan nilang calamity fund ay hindi lang para sa pagkain ng ilang araw, kundi pantulong din ito para sa pagbangon at muling pagsisimula ng ating mga kababayang nasalanta. Suportado din nito ang pagdadagdag sa Quick Response Fund ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na laging nasa frontline sa disaster response. Nasa kalagitnaan pa lang ng Nobyembre, ngunit halos paubos na ang calamity fund ng pamahalaan dahil sa mga sunod-sunod na mga bagyo. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Datpaas, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng esports, nagtapos sa second place ang Philippine MLBB esports team na Sibol sa ginanap na IESF World Esports Championship 2024 sa Riyadh, Saudi Arabia. Bagamat nakaabot sa Grand Finals, bigo itong madepensa ng titulo sa kamay ng bansang Malaysia. Ang mga detalye tutukan sa report na ito. Bagamat bigong madepensahan ng kanilang titulo, naiuwi naman ng Sibol Mobile Legends Bang Bang Team ang silver medal sa IESF World Esports Championship 2024 na ginanap sa Riyadh, Saudi Arabia noong Biyernes. Natalo ng Malaysia ang Philippine team sa Grand Finals with 0-2 loss. Dahil dito, naiuwi nila ang biggest share ng prize pool na $70,000 o tinatayang nasa 4 million pesos. Habang nakuha naman ng Pilipinas ang $40,000 o nasa higit 2 million pesos. Ang Philippine team ay binubuo nila Edford Ferds Fernandez, Carl Minguin Galantes, Simon Sai Torres, Daniel Exnova Gomez, Michael Kyle TC Saison at Gabriel Danjiro Ginto. Bago makatapak sa finals, dinumina muna ng Sibol ang Argentina with sweeping 2-0 victory, habang ganito rin ang naging takbo sa sunod nilang laban kontra host country Saudi Arabia. Samantala, dahil sa panalong ito, patuloy na umiingay ang pangalan ng Malaysia sa MLBB scene. Dahil magungunit ang bagawang IESF, una na nitong nakuha ang titulo sa Mid-Season Cup 2024 nang talunin ng Selangor Red Giants ang PHBet na Falcons AP Brent sa finals. Sa pabalik, make way for the Queen Eagle. Nasaksihan ng PVL community ang muling pagtapak ng Creamline superstar na si Eliza Valdez sa volleyball Taraflex. Tutok lang dito sa MBC TV Network News. Narito pa ang mga balitang dapat niyong abangan. Tapyas presyo sa mga produktong petrolyo, aarangkada na bukas. Tabang Bicol at Indogo Aragon Relief Caravan, inilunsad ng Kamara. Sa MBC TV Global, Ukraine, pinayagan ng gamitin ng US missiles kontra sa Russia. World War III, posibleng mangyari ayon sa isang Russian official. Sa MBC TV Sports, Eliza Valdez balik aksyon sa PVL. Creamline, na-sweep ang Petrogas. At sa Showbiz Spotted, Tiny Beautiful Things play na pinagbibidahan ni Iza Calzado, nagsimula na. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News.
Higit isang buwan bago ang holiday season, nagsimula ng sumirit ang presyo ng mahigit 100 Noche Buena items sa merkado. Sa huling tala ng Department of Trade and Industry, kasama rito ang ilang mga produkto tulad ng hamon, queso de bola, fruit cocktail at all-purpose cream. Ang naging paggalaw sa Noche Buena items, tinutukan ni Rovic Manuel. Nagsimula ng magsitaasan ng presyo ng mahigit sa 100 Noche Buena items, isang buwan bago ang Kapaskuhan. Ito ay ayon sa inilabas na price guide ng Department of Trade and Industry o DTI ngayong taon. Mula sa gabay sa presyo ng Noche Buena, tumaas ang presyo ng 102 sa 236 na stock keeping units na mula sa 22 Noche Buena manufacturers kumpara noong nakaraang taon. Samantala 121 naman sa mga Noche Buena item ang napanatili lamang ang kanilang presyo, habang 13 na linya ng produkto naman ang nabawasan ng presyo. Sa klaw ng latest price guide ng DTI, ang 12 kategorya kabilang na ang ham, queso de bola, fruit cocktail, queso, mayonnaise, all-purpose cream, sandwich spread, pasta spaghetti, elbow at salad macaroni at tomato at spaghetti sauce. Narito naman ang listahan ng presyo para sa Noche Buena items na epektibo hanggang sa December 31, 2024. Dagdag pa ng DTI, magagamit ang naturang price guide na inilabas upang maikumpara ang presyo at makapili ng wasto na produkto na pasok sa ating budget ngayong holiday season. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman sa mga motorista. Aarangkada na bukas ang halos pisong rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. Sa magkakahiwalay na abiso, 85 centavos ang tapyas presyo sa kada litro ng gasolina, 75 centavos naman sa diesel. May bawas din na 90 centavos sa kada litro ng kerosene. Noong nagdaang linggo, nagpatupad ng halos 2 pisong taas presyo ang mga kumpanya ng langis. Samantala, nanawagan naman ang ilang lokal na pamahalaan sa Catanduanes ng karagdagang tulong mula kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Virac Catanduanes Mayor Samuel Laines, na bagamat sanay na sila sa mga gagawin kapag may bagyo, kailangan pa rin daw nila ng tulong mula sa gobyerno. Narito ang balita ni Kyle Bulyas. Ganito hinagupit ni Super Typhoon Pepito ang buong lalawigan ng Catanduanes. Alas 9:40 ng gabi nitong 16 ng Nobyembre, unang naglandfall si Pepito sa bayan ng Panganiban kung saan itinaas na ng Pag-asa ang signal number 5 sa buong lalawigan. Bukod sa napakalakas na hangin, sinabayan ito ng storm surge o daluyong na umaabot sa higit 3 metro ang taas o katumbas ng isang palapag na bahay. Matapos nga ang ilang oras na pagbayo ng malakas na hangin at ulan, ito na ang kasalukuyang lagay ng Catanduanes. Maraming kabahayan ang natanggalan ng bubong habang ang ilan ay tuluyan ng nasira. Sa programang 2x2, sinabi ni Panganiban Mayor Cesar Robles na sa kasalukuyan ay maganda na ang panahon sa kanilang lugar at aniya ay parang walang nangyaring bagyo. Pero bakas aniya sa kanilang lugar ang bagsik ni Super Typhoon Pepito. Sa kanilang inisyal na impormasyon, umabot sa 488 ang kabahayang nawasak habang higit 600 individual naman ang kinailangang lumikas. Kaugnay nito, nanawagan siya kay Pangulong Bongbong Marcos upang humingi ng tulong. Ano ba kayo? First, second, third class municipality? Fifth class? Fifth class municipality po kami. Napakalimitado po ng aming pondo rito. Halos paubos na din po ng pinagkakasya namin. Oo. Kaya nung nalaman ko po na naka-receive ako ng message sa inyo na kakaroon po ng interview, parang nabuhayan at nagkaroon ako ng panibagong pag-asa na matutulungan kami ng national government. At gusto ko na rin samantalahin yung pagkakataon na manawagan sa ating mahal na Pangulo kung po pwede po na matulungan po kami rito kasi kailangan po talaga ng aking mga kababayan yung tulong po sa national government.
Samantala, umapila naman si Virac Catanduanes Mayor Samuel Laines ng tulong mula sa national government. Ayon kay Laines, kahit sanay na sila sa bagyo at alam na nila ang ginagawa tuwing may kalamidad, kailangan pa rin nila ng suporta ng pamahalaan. Mahinang bagyo, medium na or kaya super typhoon, wala namang problema sa amin. Lumalaban tayo, tinatrabaho natin. But the point is, sana in terms of rehabilitation, dapat ilagay naman sa mapa. Kailangan din namin na matulungan yung mga eskwelahan. Ang daming sira. May mga kalye na sira. So we hope na mabigyan din ng tuon. Kaugnay nito, nagtungo na ang DSWD sa Catanduanes para magpaabot ng tulong sa mga nasalanta ng bagyo. Ayon kay Secretary Rex Gatchalian, bago pa man tumama ang bagyo ay may nakapreposition ng 10,000 family food packs sa lalawigan. Bukod dito, sinabi ng kalihim na katuwang nila ang Department of Human Settlements and Urban Development sa pagtulong sa mga naapektuhan ng kalamidad at sa rehabilitasyon ng mga napinsalan nilang tirahan. Una kami sa DSWD, meron kaming nilalabas na financial assistance na mga naghahalaga ng mga 10,000 pesos right after a storm para makatulong sa livelihood at yung pang-agarang pagpapaayos na mga dapat ayusin. Pero papasok rin ng DSUD, ng Department of Housing, kasi meron silang core shelter assistance. Dati-dati yung programa na yan nasa DSWD, pero nung nagkaroon ng DSUD, nalipat sa kanila dahil sila may technical expertise. So pinagsasama yon. Yung assistance mula sa, financial assistance mula sa DSWD, tapos yung sa DSUD na mas malaki-laki ng konti sa pagkakaunawa ko dahil para sa repairs ng tahanan yon. Sa ngayon, nagpapatuloy pang isinasagawang assessment ng mga LGU sa probinsya upang alamin ang lawak ng pinsalang idinulot ni Super Typhoon Pepito. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kasunod ng tila parada ng mga bagyong tumumbok sa bansa, nagkasa ng Tabang Bicol Tindog Oragin Relief Caravan ang Kamara ngayon tanghali. Sa pangunguna ni House Speaker Martin Romualdez, itatampok sa operasyong ito ang pamamahagi ng tulong pinansyal, gayon din ang bigas at mga dilatang pagkain na sasabayan din ng serbisyo fare para sa muling pagbangon ng mga nasalanta ng bagyo. Ang mga detalye ibabalita ni Milky Regunan. 24 na truck na puno ng mga relief goods ang aalis ngayong tanghali mula sa Kamara. Luna naman ito ang maipapamahaging relief goods para sa mahigit 150,000 beneficiaries sa Bicol Region na sinalanta ng magkakasunod na bagyo at ang pinakahuli ang Super Typhoon Pepito. Kasama sa mga donasyon na ipapadala ay ang sako-sakong mga bigas, mga produktong dalata mula sa iba't ibang grupo gaya ng Tingog Party List, PhilReca, National Irrigation Administration at mula sa mga pribadong sektor. Ang kay House Deputy Secretary General Ponyong Gabonada, ang relief drive na pinangungunahan ni House Speaker Martin Romualdez ay naglalayong suportahan ang mga nasalantang komunidad sa Camarines Norte, Camarines Sur at Albay para agad na makabangon mula sa hagupit ng bagyong Christine, Karina at Pepito. Sabi ni Gabonada, ang pagtulong ay nahati sa 3 activities: pamimigay ng financial assistance, pagsasagwa ng mini Bagong Pilipinas Serbisyo Fair at ang distribusyon ng mga relief goods. Ang simultaneous relief operations ay sasagwa sa iba't ibang mga lugar kasama ang Jesse Robredo Coliseum sa Naga City, Cafuerte Sports Complex sa Pili at ang BUPC Gymnasium sa Pulangi kung saan 10,000 ang benepisyaryo sa bawat lokasyon. Para sa MBC TV Network News, ako si Milk Regunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, nananatili pa rin sa evacuation centers ang nasa daan-daang residente na inilikas mula sa low-lying area sa Quezon City dahil sa banta ng ulan dahil sa bagyong Pepito, kundi dahil daw sa posibleng bahain sila. At ang buong detalyeng yan ay tinutukan ni Val Gonzalez. Bagamat wala ng ulan at wala na ring baha, ay hindi agad nag-uwian ngayong umaga ang mga residente ng Bagong Silangan, Quezon City na inilikas kahapon hanggang kagabi dahil sa Super Typhoon Pepito. Ito'y dahil inintay pa ng mga residente ang pa-breakfast na inihanda sa kanila ng lokal na pamahalaan ng Lungsod Quezon. Mainit na sopas ang niluto ng barangay para sa mga residente dahil may kalakasan ng mga pag-ulan kagabi ay umabot sa 154 na pamilya na may katumbas na bilang na 500
at 58 individual ang nailikas. Natakot ang mga residente dahil sa pangamba na tumaas ang tubig ng Marikina River at tumaas din ang tubig ng Tumana River na bahagi ng kanilang barangay. Ayon kay Barangay Bagong Silangan Chairman Wilfredo Willie Cara, preemptive evacuation lamang ang kanilang isinagawa para hindi malagay sa panganib ang kaligtasan ng mga residente. Nagpapasalamat si Chairman Cara sa mga residente dahil hindi na sila nahirapan pa na mangumbinsi para lamang sa paglikas patungo ng evacuation center. Sabi ni Chairman Cara, ito ay dahil may malagim na karanasan ng mga residente ng Bagong Silangan matapos ang pagkamatay ng halos 200 katao nang tumama ang hagupit ng bagyong si Ondoy noong taong 2009. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzalez, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Binigyang pahintulot na ni US President Joe Biden ang bansang Ukraine na gamitin ang kanilang missiles sa pag-atake nito sa Russia. Kasunod ng pinakamalaking airstrike attack na isinagawa ng Russia sa Kyiv. Ngunit babala ng isang Russian official, isa umano itong malaking hakbang na maaaring magsimula ng ikatlong digmaang pandaigdig. Yan at iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa loob ng isang minuto sa sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa Ukraine. Binigyang basbas na ni US President Joe Biden si Ukraine President Volodymyr Zelensky na maaari na nilang gamitin ang US missiles kasunod ng pinakamalaking airstrike attack na isinagawa ng Russia. Ayon naman kay Vladimir Zhavarov, First Deputy Head ng Russian Upper House International Affairs Committee, isa raw umano itong malaking hakbang sa pagsisimula ng ikatlong digmaang pandaigdig at mas maraming bansa at inosente ang maaaring madamay. Samantala, balita naman mula sa Vatican na alarma na rin ang Santo Papa sa nagpapatuloy na gyera sa pagitan ng Israel at Hamas sa Gaza Strip, Palestine. Ayon sa isang interview, nais ni Pope Francis na imbestigahan kung ang mga pag-atake ng bansang Israel ay nagreresulta na sa pagkamatay ng mas marami pang inosente kaysa sa mismo nitong adhikain. Sa iba pang balita, nadiskubre naman sa Solomon Islands ang pinakamalaking coral reef sa buong mundo na pininiwala ang 300 taon na ang edad. Ayon kay Eric Brown mula sa National Geographic Pristine Seas, rusa raw umano ang pagkakadiskubre sa naturang coral reef dahil sa naibibigay nitong balanse sa ating ecosystem na maaring ma-preserve sa kabila ng nararanasang climate change. At iyan ang isang minutong hatid ng mga pinakamainit at napapanong balita sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Heads up, theater fans! Para sa mga naghahanap ng kwento about relationship, healing, forgiveness, and self-discovery, baka para sa iyo na ito. Ang Tiny Beautiful Things play na pinagbibidahan ng award-winning actress na si Iza Calzado, narito sa aking report. And the one and only Iza Calzado! Tiny Beautiful Things is directed by Jenny Labora. Thank you for watching Tiny Beautiful Things. Nagsimula na noong Sabado, November 16, ang A Tiny Beautiful Things, a play about life in letters, handog ng The Sandbox Collective. Pinagbibidahan ito ng aktres na si Iza Calzado na nagbabalik teatro matapos ang 9 na taon. Dito, ginampanan ni Iza ang karakter ni Sugar, isang anonymous advice columnist, kasama sina Rodi Vera, Gabby Padilla, Ketchup Eusebio, Regina De Vera at Brian C. na bumida naman bilang letter writers. Hango ang play sa best-selling book ng American writer na si Cheryl Strayed kung saan ang ilang eksenang tinalakay mula love, loss, and self-discovery ay nangyari-anya sa tunay na buhay. Samantala, sa isa namang IG post, bagamat aminadong may kaba, talagang di biro ang kanilang mga pinagdaanan sa nakalipas na ilang buwang paghahanda, one of the most inspiring and fulfilling naman kung ilarawan ni Iza ang pagsisimula ng pinagbibidahang play. Mapapanood ang Tiny Beautiful Things, a play about life in letters, hanggang December 8 sa Power Max Center Spotlight Blockbox Theater sa Circuit Makati. At sa aking pagbabalik, mga nakasungkit ng corona sa katatapos lang ng Miss Universe pageant, kilalanin. Manatiling nakatutok dito lang sa MBC TV Network News. BRB!
Ang mga balitang dapat niyong abangan. PBBM hinikayat ang mga future leader na mamuno ng may pananampalataya. Sa MBC TV correspondents, magnanakaw ng panabong na manok, arestado, baril at ilegal na droga nasamsam naman sa Orani, Bataan. Sa trending and viral show, pagpapakita ng pulang langit sa Camarines Norte, pinaniniwala ang may hatid daw na masamang pangitain. Sa MBC TV Sports, Alaysa Valdez balik aksyon sa PVL. Creamline, na-sweep ang Petrogas. At sa Showbiz Spotted, Chelsea Manalo, kauna-unahang Miss Universe Asia. Pambato ng Denmark, kinoronahan bilang bagong Miss Universe. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, hinimok ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga kabataan na maglingkod sa bayan ng may mabuti at busilak na intensyon. Ayon sa Pangulo, magsisilbi itong gabay para matiyak ang pagkakaisa ng mga susunod pang henerasyon. Magbabalita si Rose Babiera. Hinikayat ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga kabataan na mamuno ng may pananampalataya na magsisilbing gabay nila sa pagharap sa kinabukasan bilang mga future leader. Ito ang pahayag ng Pangulo sa kanyang talumpati sa ika-49 na Philippine National Prayer Breakfast o PNPB sa Malacanang ngayong umaga. Ayon sa Pangulo, nararapat na mag-iwan ng mga kasalukuyang leader ng pamahalaan ng kultura ng pamumuno na may integridad, pananaw at pagkakasundo sa susunod na henerasyon. To all the future leaders amongst us, let us remember this. Faith is a beacon for the future. Let it guide you as you navigate the uncharted waters of leadership. You will draw courage from it when faced with doubt. It will temper your ambition with a sense of purpose greater than self. Let us bequeath to the next generation a leadership culture that values integrity over expediency, vision over short-term goals, and harmony over discord. Nakasentro ang PNPB ngayong taon sa papel ng pananampalataya sa pamumuno, kung saan nangingibabaw ang pagmamahalan, pagpapakumbaba at serbisyo sa nasasakupan nito. Dinaluhan ang taunang pagtitipon ng mga leader mula sa gobyerno, business sector at mga obispo at pastor para hingin ang gabay ng Panginoon sa bansa. Ang Philippine National Prayer Breakfast ay inilunsad noong 1975 ni na dating Senate President Gil Puyat at Atty. Francisco Ortigas Jr. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Patay naman ang isa sa mag-asawang nasagasaan ng multicab sa Davao City. Ang nakaaksidenteng driver, hinihinalang laseng. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Balita mula sa Davao City. Pinaniniwala ang lango sa alak ang isang driver ng isang multicab. Nang masagasaan ito, ang mag-asawa nakatayo sa gilid ng kalsada at dumiretso sa isang tindahan. Ito ang ibinunyag ng kapulisan base sa kwento sa mga testigo. Matatanda na isang babae ang namatay sa isang aksidente matapos masagasaan ng multicab kahapon ng umaga. Sa ulat ng kapulisan, nangyari ang aksidente sa Purok 3, Barangay Balutakay, Hagonoy, Davao del Sur, pasado alas 3 na madaling araw. Kinilala ang biktima na si Jocelyn Lumiktin, 33 anyos at nakatira sa nabanggit na lugar. Sa inisyal na investigasyon ng kapulisan, nakatayo lamang ang biktima kasama ang kanyang mister, ngunit bigla silang binangga ng humaharurot ng multicab sa kanilang kinatatuyuan. Dinala pa sa ospital ng biktima, ngunit idineklarang dead on arrival. Nabatid na ang sasakyan ay patungo sa Ligo City. Dahil sa bilis ng pagkakabangga ay tuminapon pa ito sa isang tindahan na nasa gilid ng kalsada. Mabuti na lamang at nakatakbo ang mister sa kabilang kalsada at hindi nasugatan sa insidente. Kasalukuyang inimbestigahan ng kapulisan ang driver at kakasuhan ng reckless imprudence resulting in homicide at damage to property. Para sa MBC TV Network News, ito si June Soter. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kalaboso ang isang lalaking nahuli na ng loob sa isang farm ng manok habang nakatakas ang kapatid nito na kasama sa pagnanakaw sa sitio Bayan-Bayan ng Barangay Pag-asa, Orani, Bataan. Kinilala ng Orani PNP ang naarestong suspect na si Hermie Velasco, 44 anyos, residente ng Olongapo City, habang nakatakas naman ang kapatid nito na si Lando Velasco, 32 anyos, na kapwa residente
ng New Cabalan, Olongapo City. Sa ulat, naganap ang pagnanakaw tinatayang nasa 1:00 hanggang 2:00 na madaling araw na Sabado. Sinabi ng farm boy na si alias Marvin, nagkaroon siya ng kutob na may nakapasok sa farm kaya agad nilang inikot ang buong paligid ng farm. At dito na-discovery, wala na ang ibang manok na nakahapon at tali na lang ng manok ang naiwan. Dumaan umano sa ilog ang magnanakaw papasok sa farm na sinira ang nakapaikot na bakod na lambat. Nahuli ang isang magnanakaw at nabawi ang 6 na manok na 2 dito ay mga patay na. Nakumpiska din dito ang isang 38 na baril na kargado ng 6 na bala at shabu na nagkakalaga sa 34,000 piso. Sinabi ng may-ari ng Toserol Game Farm na si Joseph Charles Articulo, pangatlong beses na niya umanong nanakawan ng mamahaling manok na nagkakalaga ang bawat isa sa 30,000 hanggang 35,000. Matatanda na sunod-sunod ang mga nagrereklamo na may-ari ng farm dahil sa talamak na nagaganap na nakawan ng manok sa Bataan. At ngayong araw ng Lunes ay isa sa ilalim itong suspect sa impeach proceeding sa prosecutor office. Para sa MBC TV Network News, Danny Kumilang, RS37. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Inaresto ng mga pulis ang isang retired army na tinuturing na regional top 6 most wanted person dahil sa kasong murder. Inaresto mismo ito sa kasagsagan ng pananalasa ng bagyong Sipipito noong araw ng Sabado. Naglunsad ang operasyon ng Katarman PNP na pinapangunahan ni Police Lieutenant Colonel John Ryan Lucio, Acting Chief of Police, kasama ang Police Intelligence Team ng Northern Samar, Regional Intelligence Unit 8 at Northern Samar Provincial Intelligence Unit. Nadakip ito sa Barangay Dalakit sa bayan ng Katarman. Ang nasabing akusado ayon sa report ng PNP ay nakilala sa kanyang alias na si Joe, 47 anyos, isang retired EFP member. Tinuturong itong number 6 most wanted person sa regional level at walang piyansa ang nasabing kaso na kinakaharap nito. Mula sa MBC Network News, RH34 Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mga may hilig sa Netflix series na Stranger Things, Upside Down in Real Life, ang matiwasay-sa ng pagwawalis ng isang netizen sa Camarines Norte na uwi sa matinding pagtataka at pagkabahala nang mapansin nito na ang langit ay nagmistulang nagngangalit sa kulay pula. May mga namangha dahil sa pagkakahawig nito sa nasabing Netflix series na Stranger Things. Pero para sa iba, nagpapahiwatig ito ng masamang pangitain. Narito ang trending report ni Arnold Herrera. Sa unang tingin, iisiping kuha ang larawang ito mula sa isang eksena ng horror film. Pero para sa netizen na si Gloria Cabate, hindi ito edited at mas lalong hindi ito gawa-gawa lamang. Pasado 4:00 ng madaling araw nitong November 11, magwawalis lang sana sina Gloria ng mga kalsada sa paligid ng Bagasbas Road sa Daet, Camarines Norte. Nang magulantang ito sa kanilang nakita, nagngangalit na pulang langit ang bumungad sa kanila. Eksenang tumagal anya ng halos 1 oras bago tuluyang sumikat ang araw. Ang mga netizen, hindi na itago ang pagkamangha lalo't nagmistulang hango ito sa alternate world ng hit Netflix series na Stranger Things na kung tawagin ay Upside Down. Biro nga ng mga netizen na ito, baka raw biglang lumabas ang mga halimaw na Demogorgon at Mind Flayer mula sa naturang palabas. Kung may iba na ginawang biro ang nakuha ng eksena, iba naman ang tingin ng uploader. Kapag namumula ang langit, may bagyong paparating. Kwento raw ng mga matatanda, ang pulang langit daw ay senyales ng isang masamang pangitain na may paparating na sakuna o delubyo. Ayon pa sa ibang naniniwala sa pamahiin na ito, ang nagsasabing nasaksihan din daw ng publiko ang pulang langit bago manalasa ang Nooy Bagyong Odette at Super Bagyong Reming. Anila, isa itong babala mula sa Panginoon para tayo ay maging handa at alerto. Sa panig naman ng DOST Pag-asa, resulta ito ng interaksyon sa pagitan ng sunlight, atmospheric particles at cloud formations. Nagkukulay pula ang langit dahil sa pagkalat ng liwanag sa atmosphere, kung saan mas madaling nakaka-penetrate ang red wavelength lalo na kapag may moisture at mga kaulapan na siya ring senyales ng papalapit na banta ng masamang panahon. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Sa mundo ng volleyball, balik PVL court si volleyball star Alyssa Valdez matapos ang 4 na buwang absence nito dahil sa knee injury. Naging maganda ang kanyang comeback game dahil na-sweep ng Creamline Cool Smashers ang Petrogas Angels sa kanilang naging laro. Ang mga detalye tutukan sa report na ito. Magandang simula ang sumulubong sa pagbabalik ni volleyball star Alyssa Valdez sa PVL court matapos masweep ng Creamline Cool Smashers ang Petrogas Angels noong Sabado sa PVL All-Filipino Conference. Matapos ang kanyang 4-month absent dahil sa knee injury, nakapagtala ng 4 points on 3 attacks and a block si Alyssa, habang pinangunahan naman ni Gemma Galanza ang Cool Smashers with 13 points at Bea De Leon with 10 points. Nakuha ng Creamline ang opening game with dominating 25-19. Pero pagdating ng second set, kinailangan nitong masurvive ang dikdikang 25-22 victory. Sa third kanto, dito natuloy ang sinelyuhan ng defending champions ang panalo with huge cup 25-16. Inamin naman ni Alyssa na mixed emotions ang kanyang muling pagsalang sa PVL court dahil sa magkahalong kaba at excitement na mapabilang muli sa 14-person lineup. Huling naglaro ang 31-year-old spiker noong pang 2024 All-Filipino Conference, pero hindi na ito nagkaroon pa ng pagkakataong makasama sa invitational at reinforced conferences kung saan nasungkit ng Creamline ang historic PVL Grand Slam. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagkaroon ng 4 Continental Queens sa prestiyosong Miss Universe pageant. At kabilang sa mga yan, walang iba kundi ang 25-year-old Miss Universe Philippines 2024 na si Chelsea Ann Manalo. Narito ang aking report. Bagamat nagtapos sa top 30 ang Miss Universe journey ni Chelsea Ann Manalo, ang pambato ng Pilipinas, panalo pa rin matapos itanghal bilang kauna-unahang Miss Universe Asia. Hello, maraming salamat. Mabuhay po sa Pilipinas. We are making history as Miss Universe Asia. Bukod sa 25-year-old Bulakenya beauty, kabilang din sa Continental Queen si Miss Finland para sa Europe and Middle East. Pambato ng Peru for the Americas, habang ang kinatawan naman ng Nigeria ang kinilalang Miss Universe Africa and Oceania. Samantala, ang 21 anyos na animal protection advocate na si Victoria Telvy ng Denmark ang nagwagi bilang bagong Miss Universe. Siya ang kauna-unahang Danish na nakasungkit ng corona sa kasaysayan ng Miss U pageant. Bukod sa pagiging beauty queen, si Victoria ay isa ring entrepreneur at former professional dancer. Ginanap ang Miss Universe Coronation Night kahapon sa Mexico City. Congratulations, Chelsea! Para sa MBC TV Network News, ito ang ng Showbiz Angel Angelica Cosme, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balik sa iyo, Yuel. Maraming salamat, Showbiz Angel. Yan na po mga balitang nakalap namin ngayong araw ng Lunes. Meron na lamang po tayong 37 araw, 37 days bago ang Pasko. Sa ngalan po ni Karen Oyong, ito si Yuel Reyes. Magkita-kita tayong muli bukas, araw ng Martes, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ng boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.